Yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga possibility lang. Kasi kawawa naman ang bansa natin, ano ho? Kung mangyayari yan, sana hari nawa, wag magkatotoo yan. Kasi yung hindi pagdi-disclose public, sa public ng tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, walang katiyakan, hindi malaman ng publiko, ano yan, maraming pwedeng ibunga yan. Lalo na, alam niyo na, yung mga taong sakim sa kapangyarihan, pwedeng mag-isip, di ba? Na ba't pa natin, bagay, pwedeng, ano yan, may mga senaryo na pwede. Pwede yung, bago ko ibigay sa kanila, bahala na kayo. Ano yan? Bola? Kani-kanino mo lang ipapasa? Hindi naman basketball to Di ba? Buhay ng mamamayan ang nakasalalay dito at bansa natin ang nakasalalay dito. Kaya, kailangang masunod yun. Di ba? Kung papaanong dapat masunod na ipabatid sa publiko ang tunay na kalagayan ni Presidente Duterte, yung kanyang kalusugan, ganun din yung dapat na masunod. Kasi constitutional yun, constitutional succession din ang dapat na masunod, mga kaibigan. Ipinapaalala lang natin sapagkat marami ang pwedeng mangyari na wala nang pag-asa ang bansa nating makabangon. Di ba? Kung yan ang mangyayari. Kasi may binasa tayo kahapon sa Saligang Batas. Ang sabi, hindi, meron pang isang paraan dyan Kasi ito sinasabi sa Saligang Batas, di ba? Ano yun, yung mga pamamaraan sa Section 8, in case of death, permanent disability. Ito yung may karamdaman na, wala na. Hindi na pwedeng mag-function. Removal from office. Pangatlo, removal from office. Ang isang nasa batas, na removal from office, impeachment. Pero may nangyari na, 2 beses na, people power. Removal from office din yun, mga kaibigan. Kasi meron pa isa, resignation, di ba? Resignation, death, disability, tsaka removal from office. Pag sinabi mo removal from office, constitutional yung impeachment. Pero may nangyari, people power, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang taong bayan, nag-alsa, di ba? Sa panahon ng EDSA, tsaka yung dalawang EDSA. So madalit sabi, isang paraan pa rin yun. Pero hindi na mangyayari yun Kasi kung mangyayari yun, mga kaibigan, ba't aantayin pa magkasakit si Presidente Duterte? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakaswerte ni Presidente Duterte, walang leader ang oposisyon. Si Vice President Leni Robredo, hindi naman siya Hindi naman siya kilalang leader na sa politika Di ba? Pero, constitutional siya. Duly elected, constituted authority. Mga kaibigan. Kaya, whether you like it or not, sabi nga, pero makikita mo kasi sa simula't simula, parang wala namang ginagawa masama pa si Vice President Leni Robredo from day one. Walang ginawa kundi babuyin, bastusin. May masabi lang si Vice President Leni Robredo kung ano-ano na ang sinasabi laban sa kanya. Hindi normal.
mga kaibigan. Ibig sabihin, meron ng intentional yung ginagawa sa kanya na paraan yun para takutin siya, sirain siya sa mata ng publiko. Pero later on, sinabi ko pa nga nun alam nyo ba na kung inaakala ninyo na nakatutulong yung paninira nyo kay Vice President Leni Robredo, nakakatulong kay Presidente Duterte, nagkakamali kayo. Kayo pa nga ang lumalabas na campaign manager ni Vice President Leni Robredo. Bakit? Kasi alam naman ng tao, wala namang ginawa Tanungin mo sa kanila, anong ginawa? Di ba kung anong kababuyan ang sinasabi labang kay Vice President Leni Robredo? Hindi mo makakain. Sipin mo yan, second highest official of the land yan. Di ba? At anong kasalanan niya? May krimen ba siya? Para gawin sa kanya yun? Wala, mga kaibigan. So, sabi, hindi, meron pa paraan Kudeta. Anong kudeta? Pagka ngayon may nangyaring kudeta, hindi totoong kudeta yun. Iyon kudeta me. Di ba merong hold up me? Di ba? Pagka ngayon, sa lagay ngayon, kung halimbawa nga, wala na. Halimbawa lang ito yung mga senaryo. Kasi may nagtatanong hindi ba pwedeng paraan yung kudeta? Naku, pagka ngayon nagkudeta, mga kaibigan, hindi tunay na kudeta yun. Ano yun? Kudetahan yun. Ano ibig sabihin nun? Bakit? Magpapanggap sila na ikukudeta nila para isalba nila. Diba? Palilitawin nila, nakuha na ang power. Wala na sa kanya ang bola. Pero sino po kayo? Bakit? Binoto ba kayo? Power grab yun. Pwedeng inventoyin yan pwedeng i-dramatize yung kudeta katulad yung nangyayari ngayon, hindi mo malaman kung dahil nga sa kalagayan na hindi maipaliwanag ni Presidente Duterte, pwedeng ang isipin mo ngayon ano ito power sharing ng junta ito Kita mo, sino-sino umeepal dito, nag-uutos? Kung lumabas man si Presidente Duterte, yun din yung sinasabi ng mga tao niya, yun din sasabihin niya lang. Wala namang kabuluhan. Mga kaibigan. So, yun ang mga posibleng gusto nilang paraan na gawin. O kaya, pagtangkaan ang buhay ng Vice President para yung sa rule of succession, yung susunod, meron pang Senate President. At alam naman ninyo, yung mga taong yan, pagdating sa kaswapangan sa kapangyarihan, nakita naman ninyo performance nila sa Kongreso, di ba? Yung mga kasali sa rule of succession. Hindi ba? Para lang pinalilitaw daw bali-balita. Ano raw sinasabi? Hindi raw weekly, ano raw, mahina raw bakit? Anong pakialam nyo? Nasa Constitution ba yung week? Dahil sa sinasabi ninyo, dahil sa palagay ninyo mahina si Vice President. Kaya totoo pa yun. Hindi kasali sa batas yun. Ang sinasabi sa batas kung sino yung Vice President, yun ang dapat pumalit sa Presidente. Mga kaibigan, lalo ngayon kaya kailangan nag-iisip kayong mabuti, hindi yung nagsasalita lang yung iba,
safe na si Presidente Duterte sa kanyang kalagayan eh. Sapagkat siya na rin mismo nagsasabi, alin, yung military, pinakakain ko ng pera yan eh. Di ba? Kaya safe na safe siya eh. Walang pwedeng magtagumpay na anumang pagtatangka laban sa kanya. Mga kaibigan, yun ang swerte niya. Kita mo nga kahit sa pananakop ng China para tayong walang sundalo. Parang security guard ng China yung natin, yung armed forces natin. Security guard pa nila, tsaka yung PNP natin. Mga kaibigan. Di ba? Kahit nakikita nilang mali na ang ginagawa. Meron ba silang, di ba, sumusunod pa rin sila? Sapagkat ang mandato ng AFP, susunod lang kayo sa legal na utos. Ibig sabihin, pag hindi legal, hindi nyo dapat sundin yan. Kaya sino pa man yan. Mga kaibigan, di ba? Posible pang isang senaryo, ganito. Nagbabaying time sila. Hihingi ng kondisyon yan. Sige, at ipihahanda na namin kayo, pero kalimutan nyo na yung mga nadambong dito. Kalimutan nyo na yun. Basta para, ika nga ganon. Teka muna. Pwede maging senaryo yan. Di ba? Balita, may mga nagpapahatid hangin eh. Lilipat naman sila ng, alam nyo naman yung mga baboy eh. Di ba? Kung nasa ng labangan, doon yan sasabsab. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito naman ang sabi dahil sa walang maiproduce, hindi maipakita ng malinaw kung ang kalagayan ni Presidente Duterte. Hindi ko alam kung anong kwento ito. Sabi raw ni Senator Christopher Bongo ay tinatanggap niya ang hamon ni Presidente Duterte sa kanya na gamitin ang Senate Forum upang ibulgar ang mga pagkakamali o mga kamaliang ginagawa at criminality. May ibig sabihin pero sabi niya, alam niya. Ito raw sabi raw ni Presidente Duterte. Doon sa tape. Naka-tape na alam niya. May trabaho siya sa Senate. He can always use the forum sa Senate to expose wrongdoings and expose criminality. Yan daw ang sabi ni Presidente Duterte. Hindi ko kasi napanood At bilang tugon naman, sabi naman daw ni Go, tinatanggap niya ang hamon na hindi raw niya without hesitation hindi raw siya mag-aatubili na magsalita tulad ng isang oposisyon. Mga kaibigan, when it comes to addressing corruption, ang sabi niya, hindi po natin bibiguin ang nais ni Pangulong Duterte na gamitin natin ang ating mandato bilang isang senador para i-expose ang anumang uri ng katiwalian sa gobyerno o kriminalidad sa ating bansa. Galing ano pa sabi?
sa mga kasamahan ko sa gobyerno, kahit magkakaalyado tayo, basta may mali, magsasalita po ako. Umabot na po sa punto na sinabihan ako ng Pangulo na to talk like an opposition kapag corruption na ang pinag-uusapan. Galing, parang totoo, no? Managot ang dapat managot. Ikulong ang dapat ikulong. We should get to the bottom of this deeply rooted and systemic corruption in PhilHealth. 4 na taon yan, hindi nyo nagawa yan. 2 taon na lang nalalabi, magawa mo pa yan. Impossible. Lalo na, nasa harap tayo ng krisis. Mali ba na talagang may pinaplano kayo, di ba? Na wag nang umalis sa pwesto. Para matigil ang kalokohan, sabi pa raw. Dapat talaga pilayin ang magnanakaw para hindi na makagalaw. Hindi lahat kasi nakikita ng head ng ahensya. Marami dyan mo-operate sa ibaba. Kailangan na rin nating gumawa ng mga hakbang para magkaroon ng vaccine. Bagsak sa vaccine. Ngayon, sinabi pala sa kanya yon ni Presidente Duterte na talk like an opposition. Salita ka na parang opposition. Expose mo. Kaibigan. Buti hindi sinabi ni Presidente Duterte, umakyat ka sa mataas na building, tas tumalong ka. Parang ganun lang eh. Kasi kung ano lang yung sinabi, yun lang pala susundin niya. Ba't nagsenador ka pa? Diba? Ngayon, sa madaling salita, kung totoo yan, ano katumbas nung talk like an opposition? Dahil hindi naman siya opposition eh. Sila yung ruling eh. Di ba? Administration eh. So ano katumbas nung magsalita ka? Talk like an opposition na isang tulad sa isang opposition. Ang kahulugan lang nun, isa lang. Magpanggap ka. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Di ba ganun ang katumbas nun? Hindi ka naman oposisyon eh. Pero sabi, gawin mo yung katulad sa oposisyon. Di ibig sabihin, magpanggap ka. Di ba? Magkunwari ka ba? Kunyari, oposisyon ka. Hindi ka naman oposisyon eh. Tapos sasabihin mo, talk like an opposition. Kalokohan yan. Tsaka, kwentahin mo, 4 years ba? Paano yung gagawin ni Bongo yan? Karamihan na nagnakaw sa gobyerno. Pagkatapos tanggalin sa pwesto, kasama pa niya eh. Diba? Lagi pa nakadikit sa kanya. Sila Robin Padilla, sila Cesar Montano. Mga kaibigan. Sino pa? May nangyari ba? Naku, susma. Yung suspension ng ombudsman. Ba't ngayon lang? Diba una nang naimbestigahan yan? Ba't ngayon lang? Suspension pa lang yan. Wala pang naipapile na kaso dyan. Nagyayabang na kayo. Paano nyo tatapusin yan? Sa loob ng nalalabing 2 taon, kung wala kayong balak, maglambitin sa pwesto. Diba? Mga kaibigan, isang malaking puro kalokohan ito eh. Puro press release. Wala na ba kayong sasabihin iba? Wala na ba kayong gagawin? Yun ang hinahanap namin eh. Yung gagawin ninyo. Diba? Gagawin lang eh. Motorcycle barrier pa eh. Mga kayo, ngayon, di na pakikinabangan. Baka binabalak naman nila dahil para hindi masayang ang pera ng tao,
Paggamit nila, sa bahay yung gamitin yan. Kung ako sa inyo, donate niyo yan sa sa PNP, yung anti-riot squad. Ha? Kasi kamukha nung kwan eh. Ha? Yung panangga, di ba? Yung ginagamit sa sa rally. Mga kaibigan. Oh. Sus Mariose, pinabili niyo yung mga tao pagkatapos sasabihin niyo, hindi na kailangan ngayon. Ha? Talagang no? Walang mga, yan ba may konsensya ba yung mga taong ganyan? Ha? Pinagmatigasan mo lang na hindi kabubuhan yung naimbentong yun. Mapagmatigasan lang, mga kaibigan. Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon, naka-quarantine, yung sino yun, yung muchacho ni ni Mocha. Ha? Hindi, yung pangalan niyan totoo. Hindi yung alias, sino ba yun? Ano ang pangalan niya? Byron Juan, sandali Byron Cristobal, yun. Nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte, ay binaboy naman ito. Ha? Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan. Byron Cristobal. Baka hindi nyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Ha? Nakakumpay yata ngayon ito. Alam nyo na gagawin nyo. Ha? Mga kaibigan, huwag nyo masyadong galingan ang paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado yung galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor sabi niya sabi ng doktor, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot kasi tuwing alas 8 ng umaga, dumudumi ako. Sabing ganon. Sabi ng doktor, ano problema mo doon? Sabing ganon ang problema ho, dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, tuwing alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. Ano problema mo niya? Sabi ng doktor. Ano problema doon? Ang problema, dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. Mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Ito, magbababati tayo rito, magbababasa tayo. Meron tayong mga text dyan, Mga bati lang. Batiin natin. Ba't di natin babatiin yan Katropa natin mga yan. Siunahin ko naman batiin ngayon, si Mirna Guillermo. Marami akong natututunan sa kanya Alam niyo yan health worker yan sa Amerika. Tsaka yung sa Chicago si Mirna Guillermo, tsaka si Roxanne Rankin sa Florida, binabati natin. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China?
paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun eh. Meron pa bang iba? Kayong alam. Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? O, pagka pumutak sila, siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan. Yan o yung mga kwan eh. Kaya, huwag tayo magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang PhilHealth investigation na yan. Diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una, nasa ng presidente. Una, yung China, di ba? Pangalawa, nasa ng presidente. Sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema eh. Oh, yung mga nag-iisip naman, yung iba, tandaan nyo yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino, pagka nasunod ang saligang batas at hari na nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y, kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan eh, di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala eh. Oh. Ngayon, tandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Pero ngayon kung magsalita, di ba? Oh, akala mo kung mga sino. Ngayon, sabi ni Senator Lacson, Filipinos don't deserve a state health insurance. That is so corrupt. Mga kaibigan, di natin daw deserve, hindi nababagay sa state health insurance. That is so corrupt. Kasi po ang corrupt dapat sa politiko lang. Dapat lang sa mga mambabatas yan. Yung iba, wala kayong karapatan mag-corrupt. Hindi nyo ba alam? Yung corruption, gusto maging private property lang nila yan. Kaya huwag kayong sasali. Mababawasan ang mananakaw dyan. Baka kala ninyo. Huwag nyo bawasan yan. Alam niyo yan, sa tingin ko diversionary tactic lang yan, yung mga suspension na yan. Para yan ang mapag-usapan natin. Ngayon, kayo, simple lang. Hanggat walang nangyayaring hustisya sa mga dinambong, pandarambong yan eh. Bilyon-bilyon yan eh. Hanggang walang hustisyang malinaw dyan, ba't kayo maghuhulog? Di ba? Sipin mo, binabawas mo sa pambili mo ng pagkain. Di ba? Panggasto sa pamilya. Yung inuhulog mo sa PhilHealth para ka mabigyan ng discount. Di ba? Halimbawang na-ospital ka. Tsaka hindi nyo na kailangan yan eh. Meron na tayong universal, di ba? Healthcare eh. Ang inihintay nila, ipatupad nila eh. Ba't di nila may patupad? Di ba? Lahat na, libre na, di ba? Magpa-ospital. Propaganda lang eh, di ba? Tandaan ninyo, matuloy man yang, hindi na matutuloy yan, matuloy man yung healthcare na yan. Sayang yan, batas na yan, ginawa ni Bonjing. Si Estrada, sino yun? Si Ejercito. Si Balot. Mga kaibigan, walang kwenta yan. Hindi totoo yan. Saan nila nanakawin yung perang yan? Kung ito nga, 20% lang naman ang i-discount sa'yo, di ba? Ng PhilHealth. Ilan bang porsyento? Hanggang 13,000. Ganun ba? Meron ceiling eh, di ba?
Oh, pero hindi naman ganun kalakihan eh. Ngayon, hanggang walang hustisya dyan, ba't ako magkukontribute dyan kung ako mayroong PhilHealth, di ba? Oh, ngayon, hindi bali na. May mas importante po, mga kaibigan. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ang sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Para po sa mga nais malaman, bukas bali ngayon ho ito, ilang sandali na lang, Huwebes na kasi, August 20, 1:00 ng hapon, ang labi po ni Mayor Alfredo Lim ay dadalhin sa Manila City Hall. 1:00 po ng hapon, Huwebes. At ayon po sa kanyang anak na si Christy Lim Raimundo, dadalhin po yung abo ni Mayor Lim sa City Hall, at ilalagay po sa bulwagang Antonio Villegas, para kung saan ay yung mga followers ni Mayor Lim na hindi siya na
dalaw doon sa sa kanilang bahay sa Tondo, ay doon pwedeng masilayan o mapuntahan hanggang alas 5 lang ng hapon. Alauna hanggang alas 5 lang. Dahil pag sapit ng alas 5 ay dadalhin naman yun yung kanyang abo doon sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue, Quezon City. At doon muli magkakaroon ng wake hanggang sa maitakda ang petsa ng paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Ang paalala lang po ay magsuot ng face mask yung mga pupunta sa City Hall bukas ng alauna ng hapon hanggang alas 5. Kailangan mandatory yung pagsusuot ng face mask at face shields. At i-observe din siyempre yung physical distancing. Yung wala nun ay hindi makakapasok, mga kaibigan. Sa bulwagan Antonio Villegas, mga kaibigan. Pinapaalam lang namin sa inyo. Birthday ngayon babatiin natin. Ika-72 kaarawan o 72nd birthday ng ating ni Ginoong Teto Fajardo ng New York. Birthday ng kanyang ating na si Binibining Clarita Fajardo. Binabati natin birthday po ngayon, 72nd birthday ni Binibining Clarita Fajardo, ang ating ni Ginoong Teto Fajardo ng New York. Meron pa bang may birthday dyan? Wala pa? Sige, dahil birthday ni Binibining Clarita Fajardo, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Birthday din pala ngayon bago natin tuloy yan birthday din pala ngayon, binabati ko si Lani Galang Torato. Matagal na natin Facebook ito, at sa pagkakaalam ko yung mother niya ay lagi nakikinig sa atin. Kaya binabati ko si Lani Galang Torato sa kanyang kaarawan. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday! Batiin ko na lang muna itong ating mga katropa, sina Arlene Monbarria sa Amsterdam, sa Italy si Buenos Dias Joel Diaz at Carolina Luge, sa Tokyo, Japan Jorge Beichong, si Susana de los Santos, Ella Samson Albiar, Yula Sotelo, June Di Valencia,
June Gases sa Guam, original vocalist ng dating Abracadabra. Walden Kihan Berry at ang pamilya na puro musician. Sino pa ba? Kaani, Flormata Saludes, Kainyang Mina, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, si Kamaita Basilio sa United Kingdom, si Pris Joe Lapis ng Los Baños, Laguna, Concepcion Ison Chulbo, siyempre si Ledge Chulbo, binabati natin. Si Philip Flores Garcia from Guam. Si Richard Galliano, Loida Haruda from Hong Kong, Sher Pasqua, Joseph Lozano, Greg Belus Jr., Odab Yukirbo, Edna Chico Pantanilla from Malabon City, Lucita Din Goyena, Maria Cruz, Virgil Garcia, Marvin Victoria, Oswald Cortez Santos Jr., Ronaldo Saluta, Lauro I. Labadnoy, Victor Dalit, Retirva Inventado Jerry, si Mercy Destura, Leonard Sunga, and Carmen Reyes, Jem B. Mangahas, Violeta Calma Bandian, Uy Dor, Edwin Angara from Perth, Western Australia, Green Guevara, Efren Ramos Abarrientos. Idol ko si Bobby Gomez at ang kanya may bahay si Noemi, bandang The Brothers Unlimited. Fidel Nicolas ng Bulacan, Arnold Santos Boiting, Hagedorn Biyahe, Gerard Bugarin, Norma Samson, Victor Sabino ng Pampanga, Kit D. Cruz ng Norzagaray, Bulacan, Boy Buluran. Di ba si Boy Buluran yung isinapelikula buhay? Pulis yan Veteranong pulis yan sa Manila Police. Antigong Manila Police yan. Ed B. Guevara, Francis Soliano watching from Santiago City, Karene Ho ng Malolos, Bulacan, Cory ng Quezon City, at ang mga viewers natin sa Wellington, New Zealand. Benjamin Anisiete Bautista from Daly City, California, Arnel Vergara from Sydney, Australia, Francis at Angie Mangahas ng Australia, Nesto Reformina, Bonnie L. ng Hamilton, Ontario, Canada, Edgar Dicar ng Jensan, Edward A. Jelicame, Antonio Cabral, Jason Badana, Luz Bimin Romana, at Teo Arfaxad DM, at Glandi Romero DM ng Canada. Dito tayo pumunta. Adonis Bonghanoy, Reddy San Miguel, Shirley Semeniano, Noel Bernal, and Virgilio Alfonso, Romy Pascual ng Las Vegas, Joey Regalado ng Los Angeles, Elizabeth Amante at Glenn Diolazo. Nakalimutan natin si Rambo, yung kahapon yung kanya may bahay, binabati natin sa Las Vegas, Rambo Abinido.
Eddie Rodriguez, reporter din yun nung araw, mga kaibigan. Panahon ni Yabut pa yun sa Makati. O si Evangeline Baloy, Ferdinand San Juan, at Marita Montajes, Green Guevara ng California. Oldies but goodies, musician. Sherlock Sersex, Serses, Tagle. Ayun. Janet T. Vicente Raffles, Gepaya, Joseph Sun, Roel Sulit, Cecil de los Reyes na nag-birthday kamakalawa. Si Navarrete Reyes Reden, Russo Feliciano from Pasadena, California, Dom Mar, Sak Magat, Jojo Alon Orillasa, Judith Laurel Nishikawa, Ernie Dries, Philip Lopez, Nef Carlos Jr., Joe Paraino, Fernando Nicolas, Choy de la Pasión, Chuini, Si Laikot, Luisa Soriano, Ernie Dries, Efrem Perey, Aurora Lim ng New Jersey, Evelyn M. Ponsones, and Aton Fabre. Ito, pakibasa mo. Ginoong Joselito Camacho, binabati natin, nasa Pleasanton, California, at ang kanyang may bahay. Si Ginoong Nestor De Leon at Ginang Ivy De Leon sa Northern Territory, Australia. Eliezer Umali, Linda Corleto, Ronilo De Lusa, Eden Katindig Kiocho, Manuel Mortel, Venturanza. Ayan. Dante Carmona. Sabi nga pala ni kahapon ni Ginoong Nestor, yung taga-Australia, yung tumawag sa atin. Sabi niya, pag-uwi namin dyan, kasi tingin ka ng tingin sa relos mo. Pag-uwi namin dyan, bibili ka namin ng, yung malaki wall clock. Sabi ko, hindi. Ang gusto ko, kung mabibili nyo ako ng wall clock, pakibili nyo ay nasa City Hall. Papagawan ko na lang ng bracelet. Hindi, biniro ko mga kaibigan Si Helen Arellano, Dante Carmona ng San Diego, California. Shirley Tunay Olvido, si Ber Garcia, si Freddy Dato, Oscar Villaros, Virgilio Cancino de Vera ng Tokyo, Japan, Val Luga, Dindo de la Cruz, itong kaibigan natin, Chito Manalo, kasama natin sa Japan to, musician. Joel Cruz at si Ginang Lulu Baltasar Cruz sa San Diego, California. Binabati natin Glenn Diolazo, si Hector Ponasier, si Flor de Lisa Rosaldo Sarmiento ng Napocor Village, Quezon City, si Bong Benavides na musician din po, si Johnny Sunga, Sher Pascua, Baste Sebastian, Raul Villanada, nakatropa natin, Judy Gordove, Edmund Lucena, si Rogie Tortalakino, binabati natin sa Cebu, mga kaibigan. Leonida Tolentino, watching from Edmonton,
Canada. Jose Aquilino. Oh. Si Elsa Juneda. Si Elsa natin sa DWBL. Si ano ito? May J. Yan. Jocelyn Di Mahiba. O, si June Tajardo. Bobet Bernadas, Senyor. Isang mahusay na pianist, mga kaibigan. Si Bataan Pets. Yan. Evangeline Baloy. Nga, sabi nga ni Bobet Bernadas, titigil na yung hearing sa PhilHealth ng Senado, no? Titigil na raw. Ano sabi ni Bobet? Ibig sabihin, lusot na Senado kay ala yan, diversionary yan eh. Si Morales, ala yan. Hindi ka maniwala dyan. Kuwan eh, mga kaibigan eh. Moro-moro lang mga yan. Ha? Wala naman mangyayari dyan sa daldalan. Masusog po ba korupsyon kung daldalan? Kaya nung kanina, merong nag-share nung live. Nasa streaming, di ba? Yung investigasyon sa PhilHealth kanina. Alam niyo, views, mas marami pa tayo eh. Sa bayan ko ay isa ang nahiling. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagain, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, wala naman tayong oras. Huwag po ninyo sanang kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel, ang ating po official YouTube channel, Lapid Fire ni Percy Lapid. Hanggang bukas pong muli, alas 10 po ang simula ng ating palatuntunan hanggang alas 12 ng ating gabi sa live streaming po yan. Sa Radio DWBL 1242, mapapakinggan tayo alas 11 o alas 10 hanggang alas 11. Maraming salamat po. Pasensya ng muli sa mga hindi po natin nabanggit at nabati ngayong gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hari Roque!